Hello guys, welcome dito sa TTV. Ako si Alvin Bagon, isang prevention specialist at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating advokasya na sana wala ng kabataan ang maagang magkasakit. Samahan niyo ako at pag-uusapan natin ang panibagong topic tungkol sa pinakamahirap na sakit. Nasasabi ko to dahil pinagdaanan ko to. At sa lahat ng mga naranasan ko at naranasan ng mga mahal ko sa buhay, isa na ito sa natatawag kong pinakamahirap na sakit. Siguro, pinagdadaanan mo to o pinagdadaanan ng karamihan dito sa atin. Pero minsan, hindi natin alam na ito pala ang dahilan. Tara, samahan niyo ako at pag-usapan natin ang sakit na to. Yun na nga mga kaibigan, andito tayo ngayon at pagkukwentuhan natin ang tungkol sa sakit na to. Ano nga ba ang sakit na to? Bakit napakahirap? Bakit sinasabi ko na kapag may ganitong karamdaman, talagang papahirapan ka? Yan, magandang gabi po muli mga kaibigan. At masaya ako na kayo aking kasama na naman at makakapagbigay ako ng mga kwento. Ilang beses ko na itong naging topic sa mga kwentuhan natin, siyempre dito sa ating YouTube channel. Ilang beses ko na itong na-content at nagbahagi ko na kung gano'ng kahirap talaga ang may sakit na ganito. Imagine, ang sakit na to, tinatawag natin na anxiety. Anxiety na sa Tagalog, nervyos o takot. Lahat ng tao may ganitong uri ng iba't ibang klaseng takot. Pero yung sakit na tinatawag nating anxiety, ito yung hirap na kontrolin o kadalasan hindi makontrol o hindi bumabalik sa normal yung pagkabigla at takot na nararanasan ng isang tao. May mga pasyente na hindi alam na meron siyang ganitong uri ng karamdaman. Ako mismo, karanasan ko, yung una, hindi ko alam. Kasi kapag sinasabi na may nervous ako, hindi ako naniniwala. Dahil sa pagkakaalam ko, strong ako, matapang ako. Ang pakiramdam ko sa sarili ko, hindi ako natatakot. Pero ang talagang katotohanan, reaksyon ng ating katawan na galing sa ating utak dahil din sa nararanasan ng ating kalusugan, yun yung minsan naguguluhan tayo kung ano ba yung mga sakit na nararamdaman natin. Alam mo kaibigan, nung mga araw na hindi ko alam ang ganitong uri ng sakit, masyado akong pinahirapan. Yung sakit na nararanasan ko, akala ko nagmumultiply. Akala ko dumadami. Akala ko masyadong humihina na yung aking katawan. Kasi dito mo mararamdaman, dito mo mararanasan na iba't ibang klaseng sakit yung dumadapo sa'yo. Pero ang katotohanan, realidad na buhay, hindi totoo. Tanging utak lang natin ang nagbibigay ng maraming nararamdamang hirap. Kapag ka na-overcome mo ang ganitong sakit, makakatakas ka doon sa hirap ng tunay mong karamdaman. Kaya ako sinasabi to, kasi kadalasan sa sakit nating lahat, kaugnay ito. Magkapatid ito. Lahat na ng tao na nagkakasakit, karamihan dito, nakadikit yung anxiety. Ito yung sample natin na
Meron kang, halimbawa, meron akong GERD, isang chronic disease na walang tunay na lunas, kundi kontrolin. Dito pumapasok yung pagiging preventive specialist ko. Sa katulad ng mga ganitong karamdaman na kailangang i-manage. Kalimitan kasi pagka chronic disease, ang sakit ng isang pasyente, hirap na hirap i-manage kung paano pagagalingin. Kasi nga, pag sinabi chronic disease, wala siyang kagamutan kung hindi kontrolin lang nung mismong pasyente. By the way, yung ganitong uri ng problema, kinakapitan niya ng anxiety, lalo-lalo na yung malalang mga kondisyon. Ito yung sa halip na ang nararanasan mo ay yung sakit na nararamdaman mo, ito yung mararamdaman mo pa rin yung iba pang mga hirap na sa tingin mo o kahit doktor, hindi siya related sa sakit na meron ka. Ang tanging gamot dito ay ikaw mismo, pasyente. Kailangan makilala mo ang tunay na iyong karamdaman. Halimbawa ako, meron akong GERD. Kailangan kilalanin ko mabuti yung GERD para sa lahat ng mga senyales na papasok o magiging trigger sa akin o yung iba't ibang uri ng atake ng GERD, hindi napapasok yung takot. Ma-overcome natin yung takot. Yun yung naging paraan para gumaling ako sa sakit na anxiety. Hindi po nakakamatay ito. Bagkus, papahirapan tayo. At sa susunod na mga video, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga sign and symptoms ng anxiety at kung paano ito lulunasan. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na video lalo na sa anxiety problem natin. Bye-bye!